thank you Lord sa umagang ito. Maraming salamat sa magandang weather at pinagkaloob niyo po sa amin. Siyempre Lord, we thank you sa bawat isa na nagbigay ng oras, Panginoon, para kami ay magsama-sama sa lahat. Ito po yung aming mga kasama, Panginoon. Nataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Shout kay Toto, Lord Toto, Ani, sama namin. And Lawrence, JM, and si Deo. So okay, take off na kami. $2,000 te. Wow, 2,000. Full tank. Ah, hindi. 89 no. 89. Ano kami? Breakfast muna kami rito sa Silang. Sharing tayo, isa-isa tayo. Ano ba yung gusto natin pagpasalamat sa Lord, syempre. So yun yung lagi natin tatandaan na sa Christian, tayong lumakad mag-isa. Hirap, sobrang hirap. Kasama natin si Lord, and kasama natin yung kapatiran. Kasi ganoon talaga, meron talagang hard times eh. Meron talaga yan. Meron talagang hard times. Paano ba natin masusuportahan yung kapatid natin? Nandito na sa group natin sa Riders Club. May pinagdadaanan na nahihirapan. Paano paraan ba natin siya pwedeng matulungan? Siyempre hindi naman laging, pag finances, pwede naman, di ba? Ang problema yung tulungan natin basta meron tayo. Kaya ka tayo binibless ng Lord ng sobre. May mga taong mga kailangan na makakatulong tayo. Pero siyempre, alam din man natin na hindi lahat sa lahat ng panahon, finances din ang kailangan na tulong. So paano ba natin sila matutulungan? So may ganito pala, out po sa lahat. So may ganito. Hindi, yun lang. Siguro sa ano ko ngayon sa Book of Nehemiah ko. Actually, before we start yung ano niya, talaga nagpe-pray siya eh. Pray siya sa Panginoon. Sa akin siguro may tutulong ko yung panalangin niya. Bukod siguro sa bonus na lang yung yung makapagbigay sa'yo ng blessing sa kanya. I-bless natin siya eh. Kasi actually sa totoo lang, hindi naman siya mag-ano kung hindi niya talaga kailangan din, no? Hindi naman siya hihingi kung hindi niya kailangan din. Pero ang importante kasi doon, pinakamaganda talaga is pag-pray mo siya. Sino man bawat isa sa atin, kung may problema sa atin, pag-pray natin. Actually, ano yan eh. Actually, sa group namin ng D-Group, sa group namin ni Lawrence sa D-Group, sabi namin, huwag kayong mahiya na kapag may prayer request kayo, send kayo agad. Anytime, doon mismo, pinagpe-pray namin agad yun. Kaya importante talaga na ipag-pray natin yung bawat isa. Mahalin natin yung bawat isa. Sa akin siguro ganun bro, pag-pray ko siya talaga. Maraming pwedeng pagpasalamat kay Lord eh. Especially ngayon, kahit na dumadaan. Hindi ko lang alam kung ako lang dumadaan sa crisis ha. Lahat pala tayo. Kasi yung trabaho nga namin ni JM, ramdam talaga yung presyo ng gasolina. Kahit pa paano nakaka-survive naman, ayun din yung provision ni Lord. Ang pinapagpasalamat ko rin, yung protection lagi ni Lord araw-araw sa biyahe. Saka ito, nagpapasalamat ko nitong gathering natin na to, na malaking bagay ito. Ibig sabihin na isa yung tools to para tayo magpalakasan. Salamat din sa kahit hindi kayo ka-D-Group na i-invite nyo ako rito, di ba? Ay hindi lang alam, pinag-pray ko sana yung mga mga kaibigan ko rin. Masama natin dito. Maraming gustong sumama rito sa atin, kaya lang yung talaga eh. Yung time talaga yung kakaroon ng conflict. Nagsishare ako ng gospel. Una, pagtatawanan ka, gusto, pastor ka ba? Oo. Sabi ko, totoo yun, hindi ka may iwasan. Sabi ko, si Jesus nga, sabi ko na-reject nga siya eh. Tayo pa kaya na ordinary na. Maaaring sa ngayon, hindi pa nila naintindihan, pero darating din yung time na magkakatagpo-tagpo rin tayo lahat. Hindi lang, huwag nating isipin na simpleng mga riders lang or club. Parang isipin natin na yun nga, we are united as one brotherhood. Encourage natin yung bawat isa na mag-stay tayo sa presence ng Lord. Ito yung sinabi ni Pastor Meg eh. Pag nakapag-share ka sa iba na unexpected nila, parang ang sarap sa feeling. Tapos darating yung tamang panahon ni Lord na may lalapit na lang sa'yo magpapasalamat. Ako naman
lahat ng blessing na binigay ni Lord this week. Siyempre, yung good health, no? Lahat kami walang nagkasakit sa pamilya. Para makatulong sa mga kapatid natin na nangangailangan o may problema is siyempre, tamis namin ko ito kanina is number one, is praying. Parang si Nehemiah nga, kung may problema siya, ginawa niya is nag-fast siya at saka nag-pray. Parang sinik niya si God. I-encourage natin yung mga kapatid natin na gusto lahat ng mga pinagdadaanan nila, lahat ng mga problema kay Lord. Kasi si Lord lang naman lahat. Sa akin yung provision naman na binibigay ni Lord is sa business tuloy-tuloy naman yung sales ko. Medyo yung sales ko last February to March medyo nag-increase ng 30%. So ang pre-request ko na lang yung siguro yung health. Yun na lang. Para sa atin na dapat pag may problema tayo, huwag tayong mahiyang mag-request ng prayer. Bro, pa-pray naman. Mahalaga kasi yun eh. Siguro ang may tutulong ko na lang may mga problema si Lawrence o si Deo, siguro yung willingness na makinig sa kanila. Malaking factor sa isang yun eh. Makakapag-stress reliever kasi yun. So, Pakinggan mo sila. makinig kung wala ka mang maibigay na financial or anything na pakinggan mo lang, malaking bagay na yun. Pala blessing na to eh. Kaya talaga minsan lang nagkakaroon talaga ako ng hindi naman naglulusot kasi lagi ako nakakapit eh. Kahit anong laki ko, anong bigat ko, kawakapit talaga. Kahit hinihirapan si Lord, alam mo kaya niya yan. Kaya pinagpapasalamat ko na sila na rin yung nagre-reach out sa akin, nagpupusag loob. Napakalaking bagay dun yung ano mo na may importansya ka ba? Hindi nangangamusta tayo. Yun, at good health, and then yung crisis din kasi ang hirap din ng mahal na gasolina. Sobrang hirap. Yun lang. Good health sa bawat isa. Yan, so siguro yun nga, guys, salamat. Pero to sum up lang din, syempre, parang yun naman na talaga yung need natin as brothers. Isa sa mga natutunan ko sa develop din namin, pagka mayroong prayer request, on that same time na na-receive mo yun, kung nasaan ka na, pag-pray Yun nga mga kapatid, katatapos na namin ang aming breakfast ride. So, kahit pa paano natuloy, 6 lang kami. Pero alam namin, hindi lang ito yung last na gagawin nating breakfast ride. Sana susunod nating breakfast ride, makumpleto na tayo, makumpleto na yung Bros Rider Club. Alam ko maraming gusto sumama pero nagkakataon lang talaga, nagkaka-conflict yung schedule. Bale, sa susunod, i-advance na ni Barney Toto yung schedule natin para 2 weeks o 1 week before makapag-prepare na ang lahat at na magpanagpo na talaga yung at mga schedule o yung oras o yung availability ng bawat isa. So bago na tapos natin vlog, nais ko munang magpasalamat sa Champion Tire. So 3 months ko na siyang gamit. Ganun pa rin, napaka-solid, napaka-kunat. Hindi ko alam kailan mapupudpud talaga to. Okay, dito muna tapos sa ating vlogin. Ingat po kayo lagi mga kapatid. And ride safe, keep safe, and God bless everyone.